Dumating na mga pare ko yung aking in-order sa online store. Itong takip ng aking tangke at itong ating upuan. So bago pa kasi itong ating motor, kaya siyempre sa una pa lang ay alaga po tayo. Pero pakalipas lang din po ng isang taon, sigurado ay tatanggalin na rin po natin to. At ayan lang po natin na ganito to. Pero ngayon mga pare ko, ito, maglagay muna po tayo ng cover niya. At para maprotektahan po itong ating tangke at itong ating upuan. Kaya sa mga gusto maglagay sa kanilang motor, ito po, nabibili po ito sa mga online store tulad ng Lazada at Shopee. At itong hawak ko, ito po ang takip ng ating tangke. At ito po ay nagkakahalaga ng 169 pesos. So universal po to. At ang ibig sabihin po nyon ay pwede po to sa ibang brand po ng mga motor. Basta importante lang po na ito po ay business class na tulad nito. At ito pa po yung isa, yung pantakip naman po sa upuan. At ito naman po ay nagkakahalaga ng 149 pesos. So ito po ay long, kaya tamang-tama po to sa mga upuan ng barako. At may nabibili po to na short, naman po, tamang-tama naman po yun sa mga maliliit na bangko na business class na motor. Kaya sa mga nagbabalak mamili, tara po, tingnan muna po natin yung materyales na ginamit nila sa paggagawa nitong ating takip ng tangke. At tingnan natin kung papasa sa ating qualification. Kung makikita natin, wala pong brand yung leather na ginamit dito. Dito tulad ng mga ganitong leather. Ayan po, may mga tatak po yan. Oh. So, ayan, oh. So dito wala po, pero masasabi ko naman po makapal po siya at mukhang matibay. At sa ilalim po niya meron po siyang foam. Sigurado pong safe yung ating tangke once na nabagsakan po to o nagaskasan man lang. At sa harap naman po, kung makikita nyo, meron po siyang design. Siya nga po pala, may iba't iba pong design na pwede nyo pa pong pagpilian. At ito po yung aking napiling design. At overall naman po, ay okay naman po yung pagkakagawa at materyales nitong ating pinakatakip ng tangke. At sunod po natin yung takip nitong ating upuan. So ganun din po mga pare ko, wala pong tatak yung kanyang leather. Pero makapal po siya. Ayan o. Sa pagkakasalat ko, okay naman po yung quality ng kanyang leather. At yung kanyang tali naman, katulad din po nitong ating takip ng cover, ay pareho po sila ng tali, which is okay naman po. At mukha din po siyang matibay. So overall, ay okay po itong ating takip ng upuan. So mukhang tatagal naman po at kaya niya pong tumagal sa init at ulan. Pagkakabit naman po nito ay very simple lamang. So ipatong lang pong ganun at saka po natin iipit to sa loob. At meron po itong tali, ayan, magkabila po yan. At saka po natin to itatali once na nailabat na po natin mabuti. Alam mga pare ko, wala na pong baklasan to ng ating tangke at itong ating upuan. So lulusot-lusot lang po natin yung kanyang tali. Huwag niyo pong kakalimutan na isentro po yung pinakatakip nitong ating tangke. Ayun, dapat po ay na-access nyo to at hindi po siya naka-offset na tulad ng ganito. After po natin maitali doon, ay ipipit na po natin. Kung babatakin na po natin itong ating tali. So pagpit na po siya, yan, pwede na po natin ito ibuhol dito sa pinakaunahan. Yun, 1-0. At kung makikita nyo, ganyan po yung pagkakapit ng ating cover. At huwag nyo kakalimutan itong ating takip ng tangke. So dapat po ay nakalabas. So perfect, good na good po mga pare ko. At sunod naman po natin itong ating seat cover. Ang gagawin lang po natin dito ay ipipit lang po natin sa ating upuan. At pag naipit na po natin ay babatakin na po natin to para po maglapat na mabuti. Para po maglock itong sa ilalim. Pag naglapat na, ito, batakin nyo na po itong tali upang humigpit po yung pinakailalim niya para maglapat at maging pit. And then, buhol lang ulit po ng sintas ng sapatos yung pagkakabuhol nyo. So, yung pare ko. At okay na. Perfect na po to. At nailapat na po natin itong ating seat cover at itong takip ng ating tangke. O ayan, protektado na po itong ating tangke at itong ating upuan. Kaya sa may mga gusto nito, ayan, maglagay na rin po kayo.